Kinaumagahan, maagang bumangon si Josué. Huwagin niyo ang lahat na magandala. Ngayon ay lilibutin natin ang Jericho. Manda kayo at magpakatapang. Muling dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan at ang pito sa kanila ay nauna pa rin sa kahon ng kasunduan na nagpapatunog ng kanilang mga trompeta. At ganoon din ang ginawa ng mga sundalo. Ang iba sa kanila ay nasa may unahan ng kahon ng kasunduan at ang iba'y nasa unahan habang patuloy na pinapatunog ang mga trompeta. Ano nangyayari? Mangyari, sila nagbabalikan na mga Israelita sa kanilang kampo. Malamang, sila ay naduwag. Napagalaman na siguro nila na wala silang laban sa matibay ng pader. Biski ang Diyos nila hindi kahit ibagin ang pader na ito. Nang ikalawang araw, inikot nila ulit ang musod ng isang beses at pagkatapos bumalik sila sa kampo nila. Ganoon ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Bakit hindi sila umaatake? Paikot-ikot lamang sila sa buong pader ng Jericho, ngunit hindi sila sumasalakay. Kaya nga din na mga tao yan. Mahanap siguro sila ng paraan upang mapasok ang lungsod. Ngunit ang patunayang walang magagawa ang Diyos nila sa ating matibay na pader. Ano ba yan? 6 na araw na tayo naglalakad. Pabalik-balik lamang tayo. Ngunit wala pa rin nangyayari. Sila'y nagtatawanan, sila'y nangunguha, tila wala ko kaming pag-asa. Huwag kang mabahala, bayan ng Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang kanilang pagtawa ay parang bula. Ito'y mabilis lumatal at mabilis mawawala. Kapag ang Diyos na mismo ang pumilos at gumawa, ang mga kaaway ay mapapahiya. Tama! Tama! Nang ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod na 7 beses. Sa ganoon ding paraan, ilang araw na umikat sila sa lungsod na 7 beses. Sa ikapitong beses nilang paglikod, pinatunog ng mga pari ang mga trompeta nila at iutos ang Diyos ng mga tao na sumigaw. Ang buong lungsod na ito at ang lahat na makukuha rito ay wawasakin bilang handog na buong sa Panginoon. Sinahablang ang babaeng bayaran at ang kanyang buong sambayan niya ang ililigtas dahil tinago niya ang mga espiya natin. At huwag na huwag kayong kukuha na kahit anumang bagay na hinandog na buo sa Panginoon. Kung hindi, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagwasak sa Israel. Ang mga bagay na gawa sa pila, ginto, tanso o kaya ibakal ay iiwalay para sa Panginoon. At dapat itong ilagay sa tunay na taguan ng Panginoon. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito! Sumigaw na kayo! Pili na Panginoon! Ang pagpagsak ng Jericho!